Nako po, ibinulgar po ngayon, mga kabida, ni dating Congressman Mike Defensor po, kung bakit bigla hong nagka-interest po ito hong si Ombudsman Boying Rimulya, mga kabida, para imbestigahan. Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez po, mga kabida. Ginamit pala, ng Office of the Ombudsman, ito hong mga testimonya po, mga kabida, ni dating Marine Officer Orly Gutesa po, yung star witness po, mga kabida, ni Senador Rodante Marcoleta po, sa Senate Blue Ribbon Committee, po. At ito pong 18 mga dating sundalo po, na naging empleyado po, mga kabida, ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. At ang video mismo, mga kabida, ni Zaldico, so matindi po. Okay? Buti na lang po, naisipan po ni Rimulya, na i-recognize po, mga kabida, itong mga testimonya po, dito ho sa nabanggit po ng mga personalidad po, mga kabida. Kasi ang Senate Blue Ribbon Committee, binaliwala po Hindi po binigyan po ng bigat po, mga kabida, Ito hong testimonya po ni Zaldico, Orly Gutesa, at maging ito hong 18 mga dating sundalo po, mga kabida, na nagbulgar po sa delivery po, mga kabida, ng malitang pera po, doon ho sa mga iba't ibang personalidad, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po, ito hong post po, mga kabida, ni Mike Defensor sa kanyang Facebook page, mga kabida. Gutesa at Brave 18, ginamit sa kaso laban kay Martin Romualdez, mga kabida. Okay? Laking gulat ko nang nabasa ang kasong isinampa ni Ombudsman Boying Rimulya laban kay Speaker Martin Romualdez. Malaking bahagi ng reklamo ay nag-ugat sa affidavit ni Sergeant Orly Gutesa at ng mga kasama sa Brave 18 na sina Sergeant Christopher Esquivel at Sergeant Gil Natividad Jr. Okay? Sa kauna-unahang pagkakataon, binigyang halaga ng isang mataas na institusyon ng gobyerno ang ombudsman ang kanilang testimonya upang litisin ang korupsyon at nakawan sa pamahalaan. Sa pagbasa ko ng kaso, lumitaw ang ilang mahalagang punto po, mga kabida. Ito po yung mga punto, 6 points, na kung saan po ay nakita po ng ombudsman yung bigat po ng aligasyon, kaya iniimbestigahan po nila ito, mga kabida. At eventually, ayon po sa pronouncement po ni Ombudsman Boying Rimulya, baka magsasampa po sila ng kaso po against Romualdez and even the former Senate President Francis Escudero po sa buwan po ng Mayo, mga kabida. Nasa 5 to 6 cases daw yon yung kanila hong planong isasampa po, mga kabida, laban ho sa naturang mga personalidad po, mga kabida. Ito yung 6 points, 6 na mga puntos po, mga kabida, na nakita ho ng Office of the Ombudsman dito sa mga testimonya po, mga kabida, ni Gutesa, itong 3 mga miyembro po ng 18 former soldiers po, at maging yung testimonya po, mga kabida, ni Zaldico, Alright? Number 1, ito po, mga kabida, organisado ang nakawan. Alright, ito yung nakita po ng Office of the Ombudsman po, mga kabida. Mula sa pagbabalangkas ng budget hanggang sa delivery ng pera, may sistema ang sindikato, Ayon. Number 2, confirm na bagsakan. Ayan. Kumpirmado po yung bagsakan po ng pera po, mga kabida. Alright? Pinatutuhanan ng kaso na ang mga bahay ni Romualdez ang nagsisilbing bagsakan ng cash. Alright? So, yun yung nakita po, mga kabida, ng mga investigador sa Office of the Ombudsman doon ho sa mga testimonies, ng mga witnesses po, mga kabida. Alright? Number 3, kredibilidad ni Sergeant Gutesa. Alright? Ang problema kasi, nung nag-testify po si Gutesa po, mga kabida, inatake agad yung kanyang credibility dahil ho doon sa nakita nilang butas daw, mga kabida, kung saan po yung abogado na nagnotaryo doon ho sa kanyang affidavit, dinisown po niya yung pirma. Okay?
Pero hindi po binigyang bigat po mga kabida na kahit na wala hong affidavit ito hong si Gutesa, since siya po ay nanumpa sa harap mismo ng mga senador during the investigation, mabisa na po yun mga kabida kaysa dun ho sa affidavit. Pero hindi po binigyan ng bigat, ano? Dahil yun nga kumbaga, dinidiscourage po mga kabida dahil ho sa perjury daw, yung ginawa po ni Gutesa, pineke daw yung perma po ng isang abogado po, ano, mga kabida, ano po. Alright? Credibility ni Sergeant Gutesa, pinigyan diin ang bigat ng kanyang testimonya bilang saksing nakakita sa mga transaksyon. Alright? Siya mismo yung living testimony, ano? In fact, isa siya sa mga delivery boys po mga kabida, no, dito sa mga maleta po, ano, na puno po ng pera. At siya po yung unang nagbanggit po mga kabida na kanyang diniliberan po ng pera yung bahay daw ni Martin Romualdez sa may Mackinley Street, ano, sa may Taguig, tsaka yung bahay po, ano, ni Zaldico, ano, mga kabida. Alright? Number 4, lakas ng Brief 18. Ito, mabigat po ito, ano, mga kabida. Kasi bantakin nyo, 18 mga dating personahe po, ano, o mga empleyado po ni Zaldico, ano, ang nagbunyag po mga kabida na inutusan sila ni Zaldico para mag-deliver po ng malay-malitang pera po, ano, mga kabida, ano po. Kinilala ang affidavit ng mga Marines sa pangunguna ni na Sergeant Esquivel at Sergeant Natividad. Number 5, katotohanan bago ang sarili po, ano, mga kabida. Nakita po ng mga investigador sa Office of the Ombudsman na talagang ang pakay po nitong 18 mga dating sundalo po mga kabida, katotohanan po, ano, mga kabida. Kahit na po, namimiligro po yung kanilang buhay po dito, ano, mga kabida. Mantakin nyo, mga malalaking personalidad po yung kanilang binangga po dito, ano, alright? Binanggit ng walang ibang motibo ang mga sundalo kundi ang magsabi ng totoo kahit inilagay pa nila ang kanilang buhay at seguridad sa panganib. Ayan. Number 6 po, ano, video ni Zaldico. Okay? Yung tatlong magkakasunod po mga kabida na video ni Zaldico, ano, na pinost po niya sa kanyang Facebook page kung saan po isinuwalat po niya mga kabida yung nangyari yung korupsyon, ano, lalong-lalo na po yung involvement po ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida, ano po. Kinilala at ginamit sa kaso. Ito na ang simula ng pagbubunyag sa katotohanan sa likod ng malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Okay? So, yun po yung 6 na points o 6 na puntos po mga kabida, no, kung saan po ay nakita po ng Office of the Ombudsman yung bigat at kahalagahan po mga kabida ng mga testimonya ni Sergeant Gutesa at ito hong 18 mga dating sundalo po, ano. And even yung isiniwalat po mga kabida ni Zaldico, ano, sa mga videos niya na pinost po niya sa kanyang Facebook page, ano, mga kabida. Okay? Nais kong magbigay pugay kay Ombudsman Boying Rimulya sa tapang na ipinakita niya. Naway magpatuloy ang paghabol sa mga ebidensya upang tuluyang makulong ang mga nagnakaw sa bayan at may balik ang pondo na galing sa pawis at buwis ng bawat Pilipino. So, yun po yung post po mga kabida, no, ni dating Congressman Mike Defensor, ano po. Binigyan na po niya ng credit po, ano, ito hong si Rimulya dahil sa lahat po na ng imbestiga ho dito mga kabida, ano po, ICI, Senate Blue Ribbon Committee, Ombudsman. Ang Ombudsman lang po ang nagbigay po ng bigat, ano, dito sa testimonya po mga kabida ni Gutesa, ito hong 18 mga dating sundalo at even former Congressman Zaldico, ano, mga kabida. Pero ang Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida, na siyang inaasahan sana, ano, na dinggin ito hong mga testimonya po, ano, laban ho sa sinasabi hong mastermind, mga kabida, sa nakawan, sa corruption po, ano, gamit po ang pondo po ng bayan mga kabida, dyan po sa proyekto po ng flood control, ano, mga kabida. Wala Okay? Hindi ho binigyan po ng bigat, ano, mga kabida, kasi keso
Keso sinabi po mga kabida na walang kredibilidad, okay? Walang property value, yung mga statements dahil hindi ho nakapanumpa daw, ano, mga kabida. Okay? So sa madaling salita po, ano, ibinasura po mga kabida yung kanila po mga testimonya diyan po sa Senate Blue Ribbon Committee, ano? Okay? Samantalang dito sa Ombudsman, at least, okay, at least credit po nila mga kabida ito hong kanilang mga isiniwalat po, ano. Kasi nung una po akala ko po mga kabida, no, na walang silbi talaga itong ombudsman eh. Kasi unang-una po may mga pronouncement na po itong si Remulla, no, patungkol ho sa mga testigo po, ano, like itong 18 mga dating sundalo, okay, itong si Gutesa, mga kabida, no po, no? And even Zaldico, mga kabida, no? Pero na-surprise po tayo matapos pong sinabi po mga kabida ni Ombudsman Boying, ano, na under investigation po ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Nung una na sinabi po ni Boying Remulla po mga kabida na wala hong mabigat na ebidensya na maglilink po, ano, kay Romualdez, bigla hong nagkaroon po ng ebidensya po mga kabida para i-link ito hong si Romualdez dito ho sa issue po ng korupsyon, ano, sa flood control at maging dito sa 2025 national budget. Yun pala, ginamit pala ng ombudsman ito hong mga testimonya po ng mga testigo, ano, mga kabida. Lalo na po kay Gutesa, kasi si Gutesa po, siya yung una hong nagsiwalat po dito, ano, mga kabida. Siya yung unang nagbanggit po sa pangalan ni Romualdez na dinalhan doon niya ng mali-malitang pera doon ho sa sinasabi hong bahay daw ni Romualdez sa McKinley Street, ano, sa May Taguig. Okay? At may mga deliveries po siya, no, mga kabida, sa utos daw ni Congressman Zaldico, ano, mga kabida. At yung sinabi ni Gutesa po ay pinatutuhanan po, ano, ni Zaldico. Doon sa kanyang video po mga kabida, ano po, no? Sinabi po ni Zaldico na totoo yung maleta. In fact, may ipinakita nga siya, no, na mga maleta po mga kabida, may pictures na kanyang ipinakita po doon sa kanyang video po mga kabida, na totoo yung maleta. Na totoo na ang laman doon ho sa mga maletang yon, ano, mga kabida, ay pera, ano, mga kabida. Plus, dito ho sa 18 mga dating sundalo, sila mismo yung nagbigay po ng bigat, ano, doon ho sa testimony po ni Orly Gutesa po, ano, mga kabida. So yon, ano, mga kabida, nagkaroon po ng puntos dito, ano, ito hong si Remulla, no, sa kanyang ginawa. At least meron po siyang ligasiya po mga kabida, no, na pwede ho niyang iiwan kung sakali man po matapos yung kanyang termino, ano, bilang ombudsman, mga kabida. At least gumawa po siya ng tama. Okay? Kasi po, yun nga ang dami hong bumilib sa kanya ngayon, ano? Kasi alam naman po natin mga kabida na magkaibigan po ito hong si Remulla at saka si Romualdez. Dahil unang-una po, matagal na po itong nagsama po mga kabida, no, sa House of Representatives bilang mga kongresista, no? Tsaka pangalawa, magka-Brad po. Okay? Magka-Brad at saka I think classmate ata yung asawa po ni Remulla at saka ito hong si Speaker Martin Romualdez po, ano, mga kabida. So kung iisipin mo, ano, dito ho sa background ni Remulla at saka ni Romualdez, hindi mo akalain, ano, mga kabida, na tutuluyan po siya, ano, ni Remulla kasi magkaibigan nga ano. Yun pala, ano, ang ginawa po ni Remulla mga kabida, inimbestigahan po. Isinailalim po sa investigasyon ng ombudsman ito hong si Romualdez. At hindi lang po dyan nagtapos, ano, hindi po pinayagan na umalis po ng bansa. Kaya nagpetisyon po ito, ano, sa Sandigan Bayan na maglabas po ng precautionary whole departure order. Yun nga, lumabas ang precautionary whole departure order at hindi pa po kontento, mga kabida, okay, nag-apply for freezing doon ho sa mga ari-arian at bank accounts, ano, ni dating House Speaker Martin Romualdez. So, what do you think? Ano ang tingin ho ninyo mga kabida dito ho sa ginawa po, ano, ni Ombudsman Boying kay dating House Speaker Martin Romualdez? Kumbinsido ba kayo, mga kabida, na totoo na po ito, ano? Okay? Na talagang wala hong pinipili po ito hong si Remulla mga kabida
kahit na po kaibigan, kahit na po kasama po sa trabaho po mga kabida dati, ano, bilang mga kongresista, hindi ho nagpatinag mga kabida, okay? At kakasuhan po itong si Romualdez, no, ni Remulla, most probably sa susunod na buwan, ano, mga kabida, as promised by the Ombudsman, ano po, mga kabida. Please comment down.